Vivian, nasa iyo ang Alright. pagkakataon. Sige, makikinig kami. Ano na bang pag-uusapan natin? Unconstitutional. Oh, kalat yan sa Okay. Facebook. Yeah. Oo. So, alright. So, lumabas na ang desisyon ng Supreme Court. At hindi lang rumor ang lumabas. Kasi nasa rumor, di ba, ang lumalabas 12-3 daw, kung ano-anong boto daw. Lumalabas sa Supreme Court ay unanimous na 15-0. Na bumoto na i-declare na unconstitutional ang articles of impeachment, 'di ba? Laban kay VP Sara Duterte. Kanina nung mga alas 4 actually yung pina-post natin ngayon sa TV, ito yung primer ng Supreme Court. This is a 5-page primer, nasa website na naman na nila to. Although naka-post na yung buong decision ngayon sa Supreme Court website. Nasilip ko kanina, kompleto na, pati yung mga other opinions ng ibang mga justices ng Supreme Court nandun na sa Supreme Court website na yung pagkaka-post. Okay? So paano ba ang tail of the tape nito? Okay? So kung babasahin natin yung primer. Okay, number 1, ang sinasabi nila yung final na yung inakat kasi na 4th article of impeachment, okay? Lumagpas na siya doon sa 1-year bar. Okay. Yun ang sinasabi ng Supreme Court essentially. So, ibig sabihin may pagbabiolate yung supposedly sinasabi sa decision may violation ang House of Representatives do sa pag-akyat kasi may tinatawag kasi 'di ba dinidiscuss yung 1-year bar rule naririnig natin yan doon sa discussion noon sa forthwith Okay. diba discussion sa Senado so yung 1-year bar kasi after kasi mag-file ka okay na impeachment may 1-year bar yan okay. Ngayon, for purposes of the case of BP Sara, ang sabi nila, ang reckoning point ng 1-year bar is from the time the case was dismissed or something like that. So, kaya kung napapansin nyo dun sa primer pag binasa nyo, ang the only time na makakapag-file ulit ng impeachment complaint against kay BP Sara would be starting na ng February 6, 2026 na. Okay? So ibig sabihin nun, binagbawal yung articles of impeachment na i-file sa kanya, hindi kasi sumunod sa procedure. So hindi ibig sabihin niya na hindi pwedeng i-file yan ulit. Okay? Pero, so, pwede mo i-file ulit yan, yun nga lang sa next year na, sa after February 5, 2026. So ang naging reckoning point nila for purposes of this dismissal na impeachment case, okay, kasi ninalify nila okay, so for purposes of that renekon nila dun sa February 5, yun 'di ba naalala natin yung February 5 yan yung last day na hinabol nilang ipasa yung correct complaint 'di ba, so dun na renekon yung illegality So, may mga actually kanina, hindi ko nga alam kung makakarating nga ako kanina kasi ang dami na nagte-text sa akin ng mga tanong, ano nangyari, paano kung ganito. So, i-address natin yung balikan natin yung mga comments natin mga ka-UB. Sige Okay. po. So, yung mga may nagko-comment, may mga nagtatanong sa akin. So, isang tanong sa akin is this. So, ano na yung nangyari dun sa delay quote-unquote, kasi iba syempre impression nila dinidelay ni Senate President, 'di ba? Yun naman ang pinag-uusapan natin na 'di ba do sa forthwith stinostall niya yung yung impeachment proceedings, 'di ba? Parang 'di ba pinahaba niya hanggang June Opo. 'Di ba? Pero kung ang magiging issue kasi is yung acts ng House of Representatives would be quote-unquote illegal, which is yun naman ang dineclare ng Supreme Court na unconstitutional siya. Di syempre kung ano man yung naging action ni Senate President in between, kasi parang hindi naman tinouch na yon. Ang assumption lang naman it's regular but there's no issue on the legality. Kasi ang nakapokus ang Supreme Court syempre doon sa articles of impeachment, yung 4th articles of impeachment na pinasa, 'di ba? Doon ng House of Representatives noong February. Okay. So, syempre, kung naalala natin, 'di ba, pagka-file kasi 'di ba ng articles of impeachment, 'di ba, transmit na sa Senado. Opo. At the same time, 'di ba, nag-file na rin agad kasi ng petisyon
Nag-file na rin ng petition si VP Sara, 'di ba? Nauna na 'yun 'di ba? We've been discussing that also. Nag-file na ng petition si VP Sara nung pagka-approve nung pagka-transmit ng articles of impeachment. Okay. Actually, ni-reiterate niya lang yung pagpa-file niya dun sa nito lang last month, 'di ba? Ni-reiterate lang, nag-file siya ng parang at least supplemental pleading or supplemental motion para kumilos na yung impeachment Okay? So yun yung ginawa niya. So okay, so that's what's happened. Diba, so mangyayari yung kung ano man yung acts ni Senate President, hindi na natouch syempre dun sa discussion kasi ang tinatouch naman diyan is whether or not parang indirectly ang question kasi diyan is tama lang bang istall ng Senado yung pagkakatuloy-tuloy ng impeachment. And I think ang magiging sagot diyan kung susundan natin yung desisyon ng Supreme Court kung susundan ng Senado yan, parang nag-act lang din sila na baka nga may infirmity or illegality na ito lumabas ngayon dun sa desisyon ng Supreme Court. Okay? Then, may isa pa nagtatanong sa akin, bakit daw walang oral argument? Oo nga, Attorney Vian, yun nga. Marami nagtatanong sa akin, ba't daw walang oral argument? Walang oral argument na nangyari dito sa kaso na to. Okay? Okay, number one, just like any other separate, this is just lang kasi syempre napansin niyo naman, 'di ba? I've been discussing yung concept na separation of powers dito So, syempre kung ano man yung ginagawa ng presidente, kung ano man ginagawa ng Senado, ano man ginagawa ng hudikatura, meron silang kapangyarihan doon Okay? Meron silang sariling kapangyarihan. As a rule, syempre hindi sila magkakaroon ng interference with each other Kaya nga separation of powers Although nagko-coordinate naman sila. Kasi kailangan magkaroon ng smooth na governance So pero syempre baga doon sa structure separate sila ng office. Kung ano man ang desisyon ng presidente, call 'yon. Kung ano man desisyon ng hudikatura, call din yon. Yung desisyon ng Kongreso, call din niya yon. Okay. Kaya lang kasi, ang nangyayari kasi, syempre, doon sa structure na yon, may kanya-kanyang roles. So, di ba, ang executive, they implement the law. The Congress naman passes the law. Okay? Syempre, ang Supreme Court, generally speaking, aside doon sa other nilang powers, they have the power to interpret the law kung meron mang pagdududa do sa interpretasyon. Pero tandaan natin, meron tayong tinatawag na provision sa Supreme Court na judicial power. Diba? Nakalagay kasi doon sa judicial power, diba? Ang Supreme Court pwedeng mag-try yan ng actual controversies that are legally demandable and enforceable. Yun yung talagang role nila. Pero tandaan natin, nakalagay din doon sa Article 8, Section 1 na meron silang power to inquire whether there is grave abuse of discretion amounting to lack or in excess of jurisdiction. So, kung may mga pagkakataon na kailangan nilang silipin kung isang act ng gobyerno like ito Senado o House of Representatives, they have the power to inquire whether or not merong pag-aabuso sa discretion yung branch of government. Dito sa kaso na to, ang lumalabas ang may grave abuse of discretion would be the House of Representatives dahil dun sa sa sinasabi nila sa tingin nila yung impeachment complaint minadali nila. Yun ang lumalabas dun sa desisyon Yun ang pinalalabas nila na deprive ng due process si VP Sara Duterte, Okay. diba? Doon sa desisyon, doon sa phase ng desisyon. Aside doon sa fact na out of time ng final, nagkaroon na sakop na siya doon sa 1-year bar. Okay. Ngayon, kung babasahin nyo ngayon ng desisyon din ng Supreme Court kahit doon sa primer, gumawa ng guidelines ang Supreme Court doon sa paano kung may isang kinasuhan sa impeachment ano yung step-by-step process. So, ito rekomendasyon naman to ng Supreme Court. Call naman to ng House of Representatives or yung Senado kung ilalagay nila to sa procedures nila later on. Okay. Yun naman ang point yan. So, pwedeng gawing batas yan or pwedeng ilagay nila sa sa procedures nila. So, nilaglagay sila na step-by-step procedure kung paano dapat gawin. Kasi kung babasahin natin yung step-by-step procedure in summary, dapat dun pa lang sa level pa lang ng House of Representatives, kailangan
nag-observe na sila ng due process. Kasi 'di ba, kung alam naman natin yung nangyari, 'di ba? Nagkaroon lang ng botohan, nagkapirmahan, inakyat na agad yung articles of impeachment. Sa tingin ng Supreme Court, violation yun ng due process ni VP Sara. Kaya nga naggawa sila ngayon ng guidelines. Binabasa ko nga yung guidelines, may isa diyang guideline, nakalagay doon sa guideline na dapat doon pa lang sa level ng House of Representatives, kailangan nagkaroon na rin sila ng due process, pinatawag din nila si VP Sara, impeachable officer. So nakalagay na, tapos may mga discussion sila doon tungkol doon sa approval, yung approval ng yung approval ng impeachment ng articles. Clarify ng Supreme Court na hindi lang yung 1/3 ang mag-approve, kasi 'di ba nakalagay kasi sa article 11 section 3 yan Okay na kailangan 1/3 yung boto para umakyat, 'di ba, yung impeachment as an article, i-transmit nila sa Senado. Ang lumalabas, ang sabi ng Supreme Court, ang discretion niyan hindi dun sa 1/3. Ang discretion niya buong House of Representatives. So kailangan talagang dapat dinggin nila sa plenaryo yan, kung yun ang essentially na sinasuggest na dapat ginawa ng House of Representatives. Kasi lumalabas doon, essentially sinasabi ni railroad yung pag-akyat ng impeachment complaint. Ang sabi nga ng desisyon, 'di ba, na merong pagkakataon na there's a right time to do it, pero dapat yung right time should be a good time. Nasa dulo yan doon sa primer. In-explain na kung meron mang right thing to do, wala namang problem kung gusto nyong usigin, kung saan nakikita nyo na mali. Yun nga lang, may karampatang kasing procedure kasi na sundan. And kailangan na aayon doon sa tinatawag na due process. Essentially, yun yung sinasabi ng desisyon. Okay. Ang tanong, ano remedyo pala? Kasi nagbigay na ng statement ang Malacanang, nagbigay na ng statement ang House of Representatives. Well, in theory, pwede pa naman sila mag-motion for reconsideration. So, hindi natin alam. Pwede pa rin sila mag-file within 15 days. Okay? Kasi karapatan naman na mag-file ng motion for reconsideration. So, hindi natin alam, 'di ba? They just have to follow of course, the procedure that is laid down okay? Okay. Ay, hindi ka pala nasagot din. Okay, but hindi nag-oral argument. Well, in theory, call naman din kasi na Supreme Court 'yon. Kaya nga 'di ba napansin niyo ang ginawa ng Supreme Court? Nagbigay sila ng tanong dun sa Kongreso, both sa Senate at saka sa House. Sinagot naman nila. Nung sinagot naman nila, doon nila isa yun sa mga basehan nila doon sa kanilang sa kanilang desisyon di ba? So, pero call nila yan parang call din naman yan ng Senado din, kasi syempre kanya-kanya naman silang control ng kapangyarihan within doon sa opisina nila di ba? So, kung sa tingin ng Supreme Court yun yung better way to resolve this problem, well, that's their call, di ba? Hindi naman magi-interfere ang other branches naman doon sa pag exercise ng kanilang power okay?